Maraming salamat, Manuel. Kakatapos lang ng isang produktibong pagpupulong kung saan pinagsama ang 49 na bansa sa isang malinaw na mensahe at panukala. Na kailangan ng mundo ang kipot ng Hormuz. Dapat itong manatiling bukas dahil ito ang paraan para mapanatiling mababa ang presyo para sa ating mga mamamayan at maiwasan ang pandaigdigang pinsalang pang-ekonomiya. Kaya naman, lahat kami ay nagkasundo, nagkaroon ng tunay na pagkakaisa sa pagpupulong na katatapos lang naming gawin. Ang gusto talaga namin ay muling makausap para sa pangmatagalang kasunduan at muling pagbukas ng kipot. Ikinagagalak namin ang anunsyo sa pagpupulong, ngunit mahalaga ring tiyaking ito ay pangmatagalan at maisa sa katuparan. At kung ganun nga, pinatitibay nito ang pangangailangan ng trabahong ginagawa natin ngayong hapon dahil malinaw sa atin na ang misyong inihahanda natin ay isang misyon para sa depensa at ito ay kasunod ng isang tigil putukan. Dinala natin ang pandaigdigang komunidad at grupo Room upang magkaisa at ipakita kung paano natin gagawin ang ating bahagi. At mayroong ilang mga elemento. Una, upang bigyan ng diplomatikong tulak ang kapayapaan, batay sa pangunahing prinsipyo na ang kipot ay dapat agad na muling buksan, nang walang bayad at walang mga paghihigpit. At nagkaroon ng ganap na pagkakaisa tungkol sa mga puntong ito sa lahat ng mga estado na narito ngayon. Ito ay lampas sa iba pang mga pagkakaiba na maaring mayroon ang mga bansang narito dahil kailangan ng buong mundo na makakita ng solusyon. Pangalawa, dapat nating pamahalaan ang dagok sa ekonomiya, iwasan ang di kailangang restriksyon sa kalakalan at suportahan ang seguridad sa enerhiya, pagkain at industriya upang maibalik ang transportasyong pandagat kapag pinayagan ng kondisyon. Pangatlo, at pinakamahalaga, nagkasundo tayo na pabilisim ang ating pagpaplanong militar. Kumpirmado, kasama ang Pransya, mangungguna ang Reino Unido sa multinational na misyon para protektahan ang kalayaan sa paglalayag kapag pinahintulutan ng sitwasyon. Mahigpit, mapayapa, at depensibong misyon ito para bigyang katiyakan ang komersyal na paglalayag at suportahan ang pagtanggal ng mga mina. Inaanyayahan namin ang lahat ng bansang interesado sa malayang pandaigdigang kalakalan na sumama sa amin. May ilan na nagpahayag na ng kanilang kahandaan na tumulong. Ipagpapatuloy namin ito sa pamamagitan ng isang pagpupulong para sa pagpaplano ng militar sa Londres sa susunod na linggo, kung saan i-anunsyo namin ang karagdagang detalye tungkol sa komposisyon ng misyon. At mahigit sa 100 bansa na ang nag-alok na magbigay ng mga yaman. Pero tingnan ninyo, ang muling pagbubukas ng kipot ay isang pandaigdigang pangangailangan at isang pandaigdigang responsibilidad. Kailangan nating kumilos para muling dumaloy ang enerhiya at pandaigdigang kalakalan upang bumaba ang presyo para sa mga manggagawa. Kailangan makita ng ating mga mamamayan ang pagbabalik ng kapayapaan at katatagan. Gagampanan natin ang ating bahagi. Inanunsyo ni Keir Starmer at Macron ang isang multinasyonal na misyon para muling buksan ang kipot ng Hormuz. Pero dumating ang anunsyo nang ang pangunahing balita ng araw ay napalitan na. Ngayong Biyernes, ika-17 ng Abril, 2026, idineklara ng kansilyer ng Iran na si Abbas Araghchi na ang daanan para sa mga komersyal na barko ay ganap na bukas habang may tigil putukan. Sinabi ni Donald Trump na handa nang mag-operate ang kipot. At ganap na pagdaan, nilinaw na ang blokeyong pandagat ay mananatiling ipinatutupad lamang laban sa Iran hanggang sa magkaroon ng pinal na kasunduan. Sa paggawa nito, muli na namang napahiya ang mga bansang Europeo sa harap ng isang kabiguan kung paano haharapin ang krisis sa kipot ng Hormuz. Sa praktika, naging banggaan ito ng timing. Habang abala ang Europa sa burokrasya, sina Starmer at Emmanuel Macron ay nagtipon ng 10 ban sa Paris para talakayin ang depensibong puwersa para protektahan ang paglalayag. Samantala, nagsimula ng mag-usap sina Tehran at Washington ukol sa muling pagbubukas at pagpapatuloy ng daloy. Ayon kay Starmer, mahigit 100 bansa ang handang magbigay ng kagamitan para sa misyon. Kinumpirma rin niya ang bagong military conference sa London sa susunod na linggo para idetalye ang komposisyon ng operasyon. Naging mahirap ang sitwasyon para sa punong ministro ng Britanya dahil lumabas na siya ang nag-oorganisa ng muling pagbubukas kahit inianunsyo na ito. Paano naganap ang pagbabagong ito?
Matapos ang mga linggo ng pagharang, pambobomba at tensyon sa Golpo, inugnay ng Iran ang pagbubukas ng kipot sa tigil putukan sa Lebanon. Kasabay nito, patuloy na pinanatili ng Estados Unidos ang maximum pressure sa rehime ng Iran. Pinananatili ang pagharang sa mga barkong konektado sa mga pantalan ng Iran. Tinanggap ni Trump ang pagbabalik ng komersyal na pagdaan pero hindi binitiwan ang militar at ekonomikong panggigipipit laban sa Tehran. Ito ang nagpapalakas sa Amerika ngayong Biyernes. Binuksan ulit ang kipot, ngunit may presyon pa rin sa Iran. At dito pumapasok ang pinaka-sensitibong punto. Ang anunsyo ng Britanya ay tila huli na. Nagsalita si Starmer tungkol sa pandaigdigang responsibilidad sa pagpaplano at sa isang hinaharap na puwersang panangga. Pero ang merkado, ang mga mesa ng negosasyon at ang kwento ng araw ay unang tumugon sa kilos ng Iran at sa tindig ni Trump. Bumagsak ang presyo ng langis ng halos 13% matapos ang pahayag ng Iran tungkol sa pagbubukas at ang mga pahayag ni Trump tungkol sa pagpapatuloy ng blockade laban sa Iran. Sa madaling salita, nauna ang reaksyon ng mundo bago pa ang plano ng Europa kaya nasira na ang imahe ng Europa. Ang tanong ay simple. Kung idineklara ng bukas ang kipot nitong Biyernes, bakit lumabas ang punong ministro ng Britanya na nagbebenta ng misyon para buksan ang bagay na ayon sa talumpate, bukas na? Sa huli, ang makikita ngayong Biyernes ay isang matinding larawan ng tunggalian para sa pagiging pangunahing bida. Nagpakitang lider ang Europa sa internasyonal na solusyon, ngunit hindi pabor sa kanila ang oras. Habang binabanggit ng Paris ang pulong, mga rekurso at planong depensibo para sa susunod na linggo, inanunsyo ng Tehran ang pagbubukas ng kalakalan. Iginit ni Trump na bukas na ang Hormuz para sa negosyo kahit patuloy ang pagdiin sa Iran. Maaring gumanap ng papel ang United Kingdom sa pangmatagalang seguridad. Pero sa kasalukuyang epekto sa politika, malinaw ang larawan. Sina Starmer at Macron ay nagpakitang parang mga lider, ngunit sa totoo lang, lubos silang napahiya dahil sa kanilang kawalang halaga sa geopolitika. Si Trump ay agad na kinabang sa maximum pressure laban sa rehimeng Iranian at ngayon ay nakikita niyang napaluhod ng Iran binubuksan ng Hormuz at sumusunod sa mga kahilingan ng Estados Unidos.